Maraming salamat sa panunood ninyo guys. At sa mga bago dyan, baka naman, dumagdag na kayo sa mga nakasubscribe sa akin. Salamat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Sa Magenta Palace, ay pinulong ng Reyna sina Lloyd at ang mga maharlikang naninita sa ginagawa ng ating bida. Para pakinggan ang gusto sabihin ng bawat panig, pinaunang magsalita ng Reyna ang guild leader. Ito si Victor ang guild leader ng mga builder sa Magenta. Sinabi nito na ang tulay sa Magenta ay build ng nakalipas na leader ng kanilang guild at ito ay 30 years nang nandoon. At sinabi din nito na ang sabihin na masisira ang tulay ay isang insulto sa kanilang guild at maging sa Reyna, pero ang ating bida ay sinabi sa isip nito na sa libro ay mayroong pangyayari na kung saan ang Royal Army at ang mga rebelde ay nagkaroon ng labanan sa Magenta River. At ang labanan na ito ay nangyari kasabay ng malakas na ulan kung kaya bumigay ang tulay. Gayunpaman ay hindi nito maaaring sabihin sa kanila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nagtanong ang Reyna kay Lloyd sa kung ano ng opinyon nito patungkol sa sinabi ni Victor. Pero sa halip na magbigay ng kanyang opinyon ay mas pinili nito na magtanong sa isang official na nakaupo sa tabi ng guild leader kung magkano ang binayad nito. Nagulat at nagalit ang opisyal na ito dahil sa accusations na sinasabi ni Lloyd. Napangiti naman ang ating bida at sinabi na sa reaction pa lang nito ay makikita na may mga kabulastugan na nangyayari. Kung saan ay ikinumpara ito ng ating bida sa Korea at sinabi na once ang isang politician at businessman ay magkita ay pwedeng mangyari na ang politician, ay may makukuhang pera sa businessman o ang businessman naman ay hihingi ng pabor sa isang politician, na kung saan sa huli ay sila pa rin ang mga makikinabang ng malaking halaga ng salapi. Pero dahil sa naging akusasyon ng ating bida sa opisyal ay nagalit ang Reyna at sinabi na nakagawa ito ng isang malaking pagkakamali. Dahil dito ay napalunok ng laway ang ating bida at hindi nakapagsalita. At ipinag-utos ng Reyna na ihanda ang paghahatol, na kung saan itinali si Lloyd para bitayin. Sinabi ng Reyna na ako ay yung ininsulto at maging ang aking mga tauhan kung kaya marapat lang na ikaw ay bigyan ng parusa. Habang si Javier at mga summoned nito ay nag-aalala at akma nang bubunot si Javier ng kanyang espada. Nagtanong ang Reyna kung ano ang huling salita ang gustong sabihin ni Lloyd. Sinabi ni Lloyd na paksain ang mga tunay na nagkasala, at tinanong ng Reyna ang opisyal at ang guild leader kung payag sila sa gustong mangyari ni Lloyd at sumang-ayon naman ang mga ito. Kaya naman sinabi ng Reyna na dapat mapatunayan din ng kanyang opisyal ang pagiging inosente nito. Pero tila namutla at nagbukol-bukol ang pawis ng opisyal na ito. At ito ay pinalibutan ng mga mages ng Reyna, habang si Lloyd naman ay ngiting demonyo sa Gedli. At dito ay ipinag-utos ng Reyna na gamitin ang confession spell sa dalawang unggoy. At dahil doon ay napatunayan na silang dalawa talaga ang mga nagsisinungaling at napawalang sala ang ating bida. Matapos noon ay nagpatuloy na sila sa paggawa ng kanilang construction project. Kung saan maging ang Reyna ay ipinag-utos sa mga worker nito sa kanyang kaharian na tumulong sa paggawa dito. Nang matapos na nila ang dalawang suspension tower, ay sunod na pinag-connect ito gamit ang mga metal wire na ginawa ni Pudong. Habang si Javier naman ay nakatingin sa ginagawa ni Lloyd. Sinabi naman ni Julian na ang kanyang kapatid ay hindi kapani-paniwala. Nakangiti namang sinabi ni Javier na maging si Julian ay ganun din, dahil kahit unang beses pa lang nito ginawa ang mahirap na trabaho ay araw-araw pa rin itong nagpapakita dito. Dagdag pa ni Javier na kung dati ay hirap na hirap pa ito sa pag-aaral sa paggamit ng espada at halos masaktan pa nito ang kanyang sarili dahil sa bigat ng espada. Pero ngayon sa nakikita ni Javier ay hindi na iyon magiging problema. Mga ilang saglit pa ay natapos na rin ang kanilang construction project na kung saan ay naging maayos at maganda naman ang kinalabasan nito. Dahil dito ay nagkaroon na naman ng malaking RP reward ang ating bida. Ang tulay na natapos ay ipinangalan kay Lloyd at Javier kung saan pinangalanan itong Le Javi. At ginawaran pa ng parangal si Lloyd bilang isang master builder. Habang si Corgedes ay nakatingin at sinabi na siya naman talaga ang gumawa ng platform pero bukod tanging si Lloyd lang ang nakagawa ng ganoong design. Kung kaya marapat lang din na tawagin itong master builder. Dito ay sinasabi ni Lloyd sa sarili na once ang construction fee ay mag-umpisa ng pumasok sa kanila ay mababayaran na nito ang lahat ng kanilang mga utang pero meron pa silang malaking problema.
Sabay tingin sa Reyna. Samantala ang Reyna naman ay iniisip kung paano gagamitin ng maayos si Lloyd dahil sa marami siyang pwedeng ipagawa dito. Ito pala ang problema na tinutukoy ni Lloyd, ang mga posibleng pag-uutos ng Reyna sa kanya, pero tatanggihan niya na lang daw ito dahil ang gusto nito ay maging mayaman na walang ginagawa kundi ang kumain at matulog lang ng buong araw. At sinabi na mag-stick lang ito sa plano, ang pagtakas sa pagkakahawak sa kanya ng Reyna habang sinusolusyonan ang problema sa academy nila Julian. Sinabi ng Reyna na may gusto itong hilingin kay Lloyd na pag-uusapan nila pagbalik sa palasyo. Pagbalik sa palasyo, dito ay sinabi ng Reyna na ipinagkakalob nito kay Lloyd ang isang marangal na titulo, at mga ari-ari ang angkop sa mga ability nito. Kung saan makikita na hindi sang-ayon ang ibang opisyal dito. Napansin naman iyon ng Reyna na hindi naging masaya sa desisyon nito ang kanyang mga opisyal. At dito ay nagpasalamat si Lloyd para sa papuri at kabutihan ng Reyna. Pero sinabi nito na may mas malaki itong gusto. Napatingin dito ang mga opisyal, at ang Reyna naman ay tinanong kung ano ang gusto ni Lloyd. Sumagot ang ating bida na kung sa tingin ng Reyna na reasonable ang hiling ng ating bida ay maaari na nitong bawiin ang mga offer na titulo at mga ari-arian. Sinabi ng Reyna na sabihin niya ito saka magdi-decide once na marinig na niya ito. Kaya sinabi ni Lloyd na ang gusto nito ay isang cleansing. Cleansing ng Royal Academy. Nagulat ang Reyna sa hiling na ito ni Lloyd. Kaya pina-explain niya rito ang dahilan kung bakit niya gusto gawin yun. Kaya pinaliwanag ni Lloyd at sinabi na ang Royal Academy ay puno ng mga corruption, hindi pantay-pantay na pagtrato, at mga kasuklam-suklam na pag-uugali. At sinabi rin ng ating bida ang mga nararanasan ng mga estudyante na may mababang ranggo kung saan nakakaranas ang mga ito ng mental at physical na pananakit. Dagdag pa ng ating bida na ang mga guro dito ay alam ang mga nangyayari pero sila ay nagbubulag-bulagan, at mas interesado pa ang mga ito sa pagpapayaman sa pamamagitan ng mga kickbacks para sa pansariling interest. Dahil sa mga sinabi ni Lloyd ay makikitang kabado 20 ang mga sangkot na opisyal sa lahat ng mga sinabi nito. Para mapatunayan ang lahat ng sinasabi ni Lloyd, ay pasekreto nitong pinaimbestigahan ng Royal Academy kung saan inilista nila ang lahat ng tiwali sa pamamalakad sa academy na ito. Dahil dito ay di na napigilan mag-react ng ibang opisyal at sinabi na si Lloyd ay sinungaling, dahil hindi daw yun nangyayari sa Royal Academy. Dahil sa pagtalak ng dalawa ay ipinag-utos ng Reyna na gamitan ang mga ito ng confession spell. Matapos noon ay ayon, pinapatuka sila sa mga uwak, at nagkaroon na nga ng cleansing sa Royal Academy na pinangungunahan mismo ng Reyna. At ang lahat ng nakalista sa ginawang talaan ni Lloyd ay pinagdadakip. Habang si Javier at ang ating bida ay pinagmamasdan lang ang nangyayari. Sinabi ni Javier na mukhang tuwang-tuwa si Lloyd sa ginagawang cleansing ng academy. Pero sinabi ni Lloyd na hindi naman ito tungkol sa cleansing kung bakit ito masaya. At sinabi nito na dahil sa abala ang Reyna ay hindi nito napapansin ang ating bida, kung kaya babalik na ito sa kanilang bayan at mag-e-enjoy na lang gamit ang kanyang pinagpaguran sa pagtatrabaho. Pero naputol ang kasiyahan ng ating bida nang biglang sumulpot sa likod nito si Sir Kyle, na kung saan sinabi nito na may mensahe ito na mula sa Reyna, at sinabi na maaari na si Lloyd umalis anumang oras na gustuhin nito basta siguraduhin lang nito na makakarating sa piging na gaganapin bukas ng gabi. Dagdag pa ni Sir Kyle na sinabi ng Reyna na outstanding ang kanyang naging plano para sa Royal Academy, kung kaya nirerespeto nito ang hiling ni Lloyd na mabuhay sa matamis, at tamad na pamumuhay, kaya napasabi na lang si Lloyd sa sarili na parang ito ay palagi lang nasa palad ng Reyna, at umalis na si Kyle. Habang papaalis ay nasabi ni Lloyd sa sarili na kinabahan ito sa biglang pagsulpot ni Sir Kyle. Tinanong nito si Javier kung hindi ba nito naramdaman na paparating na si Sir Kyle. Sinagot naman ito ni Javier na hindi niya ito naramdaman. Dagdag pa ni Javier na si Sir Kyle ay top swordmaster sa kahariang ito, kung kaya madali lang nito maitatago ang kanyang presensya sa mga knight na may mababang level na katulad ni Javier. Samantala sa Royal Guest Room, tinanong ni Julian si Lloyd na kung alam na ba nito na ganito ang mangyayari kung kaya kinulatan niya si Diego, na mayabang naman na sinagot ni Lloyd na ang plano nito ay matapos nito ng maayos ang construction na pinapagawa sa kanya ng Reyna, at kapag ito ay binigyan ng bonus ng Reyna ay hihilingin nito na paimbestigahan ang Royal Academy,
Dagdag pa nito na may tiwala sa kanya ang Reyna kung kaya alam niya na gagana ang kanyang plano, na tila napatahimik si Julian. Kaya tinawag itong siraulo ni Lloyd. Sinabi ni Julian na hindi na niya kailangan na pilitin pa ang pagtawag ng siraulo dito, at nakangiting sinabi na ikaw ay aking kapatid. May tiwala ako sayo, at proud ako sayo higit sa kan-inuman, sabi ni Julian, na ikinalaki ng mata ng ating bida, ikinabigla pala. At dahil dito ay muli na namang tumaas ang RP ng ating bida, pero sinabi ni Lloyd na hindi ito sanay sa narinig kung kaya para itong masusuka, at ganun din naman si Julian. Matapos noon habang sila ay nasa piging, tinawag ng Reyna si Lloyd at pinapalapit ito, pero si Lloyd ay tila tinataguan ang Reyna. Kaya sinabi ng Reyna na akala mo ba ay hindi kita mapapansin, para kang isang mole cricket na nakatayo ng konti, sabi ng Reyna. Na kung saan tila nagkasundo si Javier at ang Reyna sa pagtawag na mole cricket sa ating bida. At muli na tinawag ng Reyna si Lloyd para palapitin sa kanya. Kaya dahan-dahan itong lumapit sa Reyna. Lapit pa. Sige, lapit pa, lapit pa, lapit pa, hanggang sa halos magdikit na ang dalawa. Pero mas pinalapit pa ito ng Reyna. At dito ay sobrang kabado na 20 ang ating bida dahil isang lapit pa ay Pero ang sunod na lumapit ay ang Reyna na mismo. At bumulong sa ating bida. Halika, sundan mo ko sa kwarto. Ay mali-mali, ang sabi pala ng Reyna ay kung sakaling magbago man ang isip ni Lloyd ay puntahan lang nito ang Reyna. At handa nito ibigay ang lahat ng gusto ni Lloyd. Sabay umalis habang sinasabi na ang piging na ito ay para sa ating bida kung kaya dapat ay enjoy niya ito. Kaya dito ay masayang napasabi ng jackpot ang ating bida. At sinabi na ang pinakamagandang bagay ay magpahinga, pero kung sakaling magkaroon ng mga sakuna ay kailangan nitong magtrabaho. Kung saan sinabi nito na para itong nakakita ng isang magandang pugad. Sinabi rin ng ating bida na gusto na nito makabalik sa kanilang bayan dala ang malaking pera na kinita galing sa construction. Bagamat naging masaya ang ating bida, ay may naalala itong linya sa libro na ang sabi na ang piging ay magpapatuloy hanggang sa paglubog ng buwan. At dito ay naalala niya ang nangyari sa libro kung saan ang Reyna ay sinadyang lasunin at ito ay naputulan ng isang kamay. At lahat ng ito ay nakaplano para sa tuluyang pagpaslang sa Reyna. Pero sabi ni Lloyd na yun ay mangyayari pa dapat 3 taon matapos ng piging na ito. Kaya nagtaka ito kung bakit ngayon na ito mangyayari. At kung bakit manggagaling pa ito kay Sir Kyle, sabi ni Lloyd. Sa sumunod na eksena naman ay makikitang tila pagod na pagod ang Reyna. Sinabi nito kung napasobra ba ito sa pag-inom ng alak, pero alam nito na sakto lang sa usual na pag-inom ang ginawa nito. Kung kaya inisip na lang nito na baka dahil lang ito sa kanyang pagiging abala sa mga nagdaang araw. At sa paghahanda sa paparating na baha at sa sunod na galaw ng asfahan na kalaban ng kanilang estado. At dito ay pinakita si Samarkand, kung saan sinabi ng Reyna na ito ay bumubuo ng kanyang army. At base sa kanyang spies, ang army ay hindi lang para sa military exercise kundi sa isang pananakop. Patuloy na iniisip ng Reyna ang maaaring gawing hakbang ni Samarkand, nang biglang sumakit ang ulo nito. Nagtataka ito kung bakit hindi nanyo neutralize ng kanyang mana ang alkohol na nainom nito. Maging ang tibok ng puso nito ay bumilis kung kaya nahihirapan itong huminga. Sinusubukan itong gamitin ang kanyang mana para ma-neutralize ang nararamdaman nito, pero hindi niya magawa, kaya mas lalo itong nahirapan sa paghinga. At dito ay napagtanto nito na siya ay nalason. Dahan-dahan itong tumayo, at sumisigaw kung may tao na malapit dito. At sinasabi nito na papuntahin ang kanyang manggagamot pero tila walang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa magbukas ang pinto at pumasok si Sir Kyle. Sinabi ng Reyna na salamat at sakto ang dating ni Kyle dahil kailangan nito ng tulong, kung kaya hinihingi nito ang kamay ni Kyle. Sumagot naman si Kyle na tama ang Reyna at nandito ito kasama ang Reyna. At sinabi na tutulungan niya ito na sumalangit na. Nagulat ang Reyna sa narinig. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Lloyd kay Javier na sila ay may problema. Kaya sumama naman si Javier dito. Sinabi ni Lloyd kung hindi ba ito magtatanong kung ano ang nangyayari. Sagot naman ni Javier ay may nararamdaman itong kakaibang mana. At tinanong si Lloyd kung ano ang kanyang gagawin. Sinabi ni Lloyd na talunin nito ang isang swordmaster.
Sumagot si Javier na alam nito na hindi ito nagpapatawa, pero sana naman daw ay wag itong gawin biro sabi ni Javier. Kaya sinabi ni Lloyd na paano kung bigyan mo na lang ako ng sapat na oras. 1 minute sabi ni Javier. 2 minutes sabi naman ni Lloyd. At agad na tumakbo si Javier at kinuha ang metal na pinagtitirikan ng kandila. At sinabing 3 minutes sabi ni Javier. I'll take it sabi ni Lloyd. Saka nagmadali. Nagsimula ng atakihin ni Kyle ang Reyna, pero nagawa naman itong masalag ng Reyna. Sinabi ni Kyle na bagamat nakainom na ng lason ang Reyna ay nagagawa pa rin ito na salagin ang tatlong magkakasunod na atake ni Kyle. Nagtanong naman ang Reyna kung bakit ito ginagawa ni Kyle. Pero tinadyakan ito ni Kyle sa sikmura at akma na natatapusin ni Kyle ang Reyna. Nang biglang atake ni Javier kay Kyle, na agad naman itong naiwasan. Sabay ganti ng atake kay Javier. Laking gulat ni Kyle nang masalag ni Javier ang kanyang atake gamit lamang ang stick ng kandila. At ito ay humahanga sa mana na tinataglay ni Javier. Patuloy sa pag-atake si Javier kay Kyle. Habang si Lloyd naman ay mabilis na tumakbo papalapit sa Reyna. Nagtanong ang Reyna kung ano ang ginagawa ni Lloyd. Pero tinakpan lang nito ang bibig ng Reyna at sinabing mamaya na ito magdaldal. Dito ay makikita na ginagamit ng ating bida ang kanyang Osharan Core Technique, na kung saan inaabsorb nito ang lason na mula sa Reyna, habang ginagawa yun ni Lloyd, ay patuloy pa rin sa paglalaban ang dalawa. Makikitang tila nag-iipon ng enerhiya si Kyle, kaya nasabi ni Javier na ang Aura Sword, ay ang espada na isang Sword Master lang ang makakagamit, na kung hindi ito mapipigilan ni Javier ay katapusan na nila. Kaya naman dahil dito ay inihagis nito ang kanyang gamit na sandata, na madali lang nasalag ni Kyle, pero sakto naman na bumalik ito sa kamay ni Javier. Kung kaya gumamit ito ng Mana Blast, at dito ay sinabi ni Kyle na ina-admit nito na ang technique at manipulation nito ng mana ay talagang kahanga-hanga, pero kulang pa ito sa tunay na life combat experience, kaya binigyan ito ng isang malakas na atake ni Kyle, na dahilan ng lubhang pagkapinsala sa katawan at pagkasira ng sandata na ginagamit ni Javier. Habang si Lloyd naman ay patuloy sa pag-absorb ng poison na mula sa Reyna, at sinasabi na umaasa ito kay Javier, dahil kapag natalo si Javier ay katapusan na rin nilang lahat. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.